shinare ni Doc Butch. Yeah. So ngayon po is hindi ako mag-share sa inyo ng opportunity. Ipapakita ko sa inyo yung nangyari sa akin nung shinare sa akin. Actually, yung shinare ni Doc Butch about kung paano kumita, paano mo makuha yung pangarap ko. Hindi siya nagbago since day one nung shinare sa akin yung opportunity na to. So ngayon, is ipapakita ko sa inyo ano ba yung nangyari sa akin nung nag-decide ako na gawin itong EGG. Ayan, so mag-share muna ako ng aking slide. Tama ba yung ano ko? Ayan. Ayan, so sa mga hindi nakakilala sa akin, I'm Galilea Nuevo. So ang tawag sa akin ay La Maestra. Bakit kaya La Maestra? Ayan, so graduate po ako ng Bachelor of Elementary Education. Nagturo po ako grade 1 and grade 2. So lumaki ako sa province ng Masbate. Sino taga Masbate? Yun! So lumaki ako sa province ng Masbate. And actually guys, hindi po ako lumaki sa mayamang pamilya. Yan. So, 6 kaming magkakapatid, ako po yung bunso. So, ngayon, na-witnessan ko kung gaano nag-sacrifice yung parents namin, paano sila nagtrabaho para lang maitawid kaming 6 na magkakapatid. So, na-witnessan ko yun. And, yun yung naging way kung bakit bata pa lang ako, may pangarap na ako sa buhay. Sino ito may pangarap sa buhay? Gusto makatulong sa family? Yan, parehas tayo. Ganun din po ako. So, in short, talagang ginalingan ko sa pag-aaral. Ayan. Ginalingan ko sa pag-aaral. And nakita ko itong opportunity na to. I was able to earn million of this opportunity. Actually, ano lang siya, hindi siya updated. So, humita ako. Grabe, hindi pinapalakpakan. Humita ako dito ng almost 1 million sa ganitong klaseng opportunity. But to tell you honestly, wala talaga akong idea sa ganitong klaseng negosyo. Tanungin niyo ako bakit? Bakit? Kasi teacher nga ako. Ano bang alam ko sa ganitong klaseng opportunity? Di ba? So in short, mahihain din ako that time. Hindi ako magsasalita kapag hindi mo ako kinausap. Ganon ka rin ba? Ganon ako eh. Kasi bakit? Ako po ay lumaki sa province ng Masbate. And sabi sa akin ng parents ko, anak, mag-aral ka ng mabuti para magkaroon ka ng magandang trabaho. Yun yung sinabi sa akin ng parents ko. Kaya, bata pa lang ako, talagang ginalingan ko na sa pag-aaral. Nagsunog ng kilay, alam mo yun, running for cum laude. Kaso nga lang, naglakad lang ako that time. Diba? Nagsunog ng kilay, talagang ginalingan ko. Kasi, isa ako sa believer na kapag ako ay merong magandang grado, makahanap ako ng magandang trabaho. Talagang ginalingan ko sa pag-aaral. And, ayan po ako, isang typical na probinsyana from Masbate City. Alam mo, that time, talagang gustong-gusto ko din na makapag-travel, gusto ko makapunta sa ibang lugar, kaso nga lang, hindi ko siya nagagawa. Tanungin niyo ako bakit? Bakit? Kasi kahit pamasahe, hindi kaya. Hindi ako, sabi ng nanay ko, gagala ka, tapos sa akin kahihingi ng pamasahe. Diba, magsitigil ka nga dyan. Umuwi ka galing kita. Diba, ganun yun. Tumigil ka nga. So in short, sabi ko, talagang gagalingan ko sa pag-aaral. Yun yung thought ko that time, na kapag nakagraduate ako, nakahanap ako ng magandang trabaho, nakapagturo ako, grabe, yayaman na ako. So ang isang probinsyana, yung routine ko, bahay, school, church. Bakit? Kasi hindi na ako pinapayagang gumala. Kasi una, babae. Tama? So in short, kahit na gustong-gusto ko dahil kulang sa finances, walang choice. Diba? Wala kang choice talaga. So, ang isang probinsyana nangarap ng malaki. Graduate po ako ng Bachelor of Elementary Education. Naging substitute teacher ako sa loob ng 15 days. Ang sahod ko, 7,900. Akala ko, yung 7,900 pesos, sobrang laki na. Sino nalakihan ng 7,000? Magkano yung sinasahod ngayon ng isang empleyado? Sino ito yung mga empleyado? Pataas nga ng kamay. Wow, ang dami. Magkano yung sahod mo sa isang buwan? 18. Grabe, no? Akin, 7,900. Tapos, education. Di ba? So, yung 7,900, sobrang laking-laki na ako nun. Kasi syempre, first time ko
makahawak ng ganong pera. Kaso nga lang, nung na-realize ko, yung 7,900, nung dinivide na, wala nang natira. Sabi ko, wait lang. Kaya nga ako nag-aral ng mabuti. Kaya nga ako nagsunog ng kilay kasi gusto kong makuha yung pangarap ko. Kaso nga lang, kung walang natitira sa akin, nakalimutan ko ng mangarap. So in short, ang isang probinsyana, at the age of, hindi ko na lang pala sasabihin kasi baka malaman. Imagine mo, batang-bata, alam mo yung probinsyana walang alam sa city kasi nga, province. Pero nilakasan ko yung loob ko, lumuwas ako ng Maynila. First time kong mapalayo sa nanay ko. Sobrang sakit kasi syempre nasanay ako laging comfort zone ko yung nanay ko eh. Lahat ng desisyon ng nanay ko, sinusunod ko. Hindi ko nagagawa yung desisyon ko kasi nga wala akong pera. Tama? So sabi ko, gusto ko magtrabaho sa Maynila. Lumuwas ako ng Maynila. Naging ang isang teacher, naging isang secretary. Sobrang layo. Sabi ko, wala akong choice that time. Tanungin niyo kung magkano sahod ko? 15,000. Ngayon, tinanong ko yung sarili ko, is this my work? Yung 15,000? Kung tatanungin kita ngayon, yung sinasahod mo, work mo ba yan? Yan ba yung galing mo? Sabi ko, kung nasa Maynila ako, magbabayad ako ng upa, mamamasahe, pagkain, wala nang natira na naman. So in short, sabi ko, kung laging kulang, anong gagawin? Magdagdag. Kaso nga lang, pagdating sa ganitong klaseng opportunity, negative ako. Ano mo yung negative? Totoo ba? May kumikita dyan ng malaki? Totoo ba? Alam mo ba, nung na-share sa akin yung ganitong opportunity, ang nag-invite sa akin, yung kapatid ko. Sino dito yung kuya niya, ganito yung ginagawa, or kapatid niya, ganito yung ginagawa. Ilang beses niya akong na-invite sa ganitong klaseng opportunity, kaso ayaw ko nga. Sabi ko, ang kulit-kulit mo naman, ayaw ko sumali dyan, ikaw na lang. Ganyan sabi ko sa kanya. Kasi, ang thought ko that time, scam yan, imagine mo no, kuya ko, iniisip ko, baka scam ako dito, wala na nga akong pera, di ba? So ngayon, parang nagsawa siya. Sabi niya, sige, wag ka nang sumali. Umattend ka na lang ng event. Yan, yun yung sabi niya, kasi paulit-ulit ako. Gusto ko namang i-block eh, kasi paulit-ulit. Alam mo yung wala na nga akong pera, pero mag-pride pa ako. Kasi bakit? Yung kuya ko, high school graduate. Ako college. Di ba? Educator, teacher, mag-pride, di ba? Ikaw na lang dyan, mag-power ka dyan, bahala ka. Ganun sinasabi ko. So ngayon, sabi niya, sige, wag ka nang sumali. Ganito na lang. Umattend ka na lang ng event. Pagkatapos ng event, hindi na kita kukulitin. Sabi ko, okay, sige, yun lang pala eh. Pumunta kami ng event sa MOA Arena. Pagpunta ko doon, grabe, sobrang daming tao. Sabi ko, ito ba yung scam? Ito ba yung yung sinasabi nila hindi totoo? Talagang na-culture shock ako. Sabi ko, ang dami, tapos pare-parehas yung kulay ng damit. Sabi ko, susuotin ko din ba to? Ngayon, alam mo ba, nung time na yon, nakaupo ako sa pinakadulo. Pero merong nagsalita. Yung nagsalita, hindi nakapagtapos ng kolehiyo. Nagbebenta lang ng basahan. Pero yung pangarap ng sasakyan, pangarap kong bahay, pangarap kong lugar na puntahan, napuntahan yun. Sabi ko, wait lang ba? Ginagawa ng tao na to. So doon ako na-open up na what if itry ko? Wala namang mawawala, tama? Wala namang mawawala kasi matagal na akong Wala. So in short, talaga sabi ko, alam mo yun, gusto ko siyang simulan kaso wala akong pera. Pero sabi nga, wala na nga akong pera, hindi ko pa gagawa ng paraan. Tama? So nag-start ako, ginawan ko ng paraan. Nung nagsasahod ako per month, sabi ko, bakit kaya ganito pa rin yung circle ng life ko? Sahod, bayad ng bills, tapos utang. Sabi ko, bakit ganun? Kasi sabi sa akin, kasi yung pera mo, nilalagay mo sa liabilities. Ano yung liabilities? Na kapag may pera ka, ang isip mo, bumili ng ganito, walang bumabalik. Kaya back
back to zero ka na naman. Sabi ko, oo nga, guilty talaga ako that time. Bakit totoo? Pag may pera ako, bili ng bag, bili ng shoes, bili ng ganito, walang bumabalik. Kaya zero ulit, walang naiipon. Tama? So ngayon, totoo talaga siya na nangyari. And blessing in disguise, sabi ko nga, nag-start ako dito sa ganitong klaseng opportunity na wala akong alam. Pero sabi ko, kung dito ako kikita ng malaki, kakaririn ko talaga siya. Gagawin ko talaga siya. In short, gumawa ako ng paraan. Anong ginawa kong paraan? Nangutang ako. First time sa buhay ko na mangutang. Kasi hindi kami tinuruan ng nanay ko na mangutang eh. Pero sabi ko, lalakasan ko yung loob ko. Okay? Hindi ko naman to ginawa dahil sa kuya ko eh. Ginawa ko to kasi may pangarap din ako. Di ba may pangarap ka din? Yes! Ginawa ko to kasi may pangarap ako. In that, isang probinsyana, sabi sa akin ng mentor ko, ng kuya ko, yung sahod mo, gawin mo siyang asset. Ano yung asset? Yung pera mo, ilagay mo sa isang bagay na ang balik sa'yo ay pera. Kaya pala ang mayaman, mas lalong yung mayaman, kasi yung pera nila, nilalagay nila sa asset hanggang sa kumita sila ng malaki. Sabi ko, oo nga no. So in short, nag-sacrifice ako. Okay lang ang isang sacrifice kung magandang buhay naman ang ibabalik sa'yo. Yeah. Tama? Like that, 5,980. Ginawan ko ng paraan. And that, 5,980 is online business. Na kahit nasa bahay ako, kahit nasa coffee shop ako, kahit nakausap ko yung kaibigan ko, nagagawa ko pa rin yung negosyo. Kasi nung, di ba, pag may trabaho ka, employee ka, kahit may sakit ka, kailangan mo pumasok. Bakit? Kasi kapag hindi ka pumasok, walang sahod. Di ba? So, ang kagandahan nito, kahit nagbabakasyon ako, kahit saan ako pumunta, bit-bit ko yung negosyo ko. Bakit? Pwede mo siyang gawin online. And that, ito yung nangyari sa akin. Imagine mo yan. Di ba dati, hindi ako hindi na lang ako makahingi ng pamasahe, kahit 50 pesos. Pero ang isang probinsyana, nakapag-yacht party. Akala ko yung yacht party para lang sa mga elite. Nakapag-Boracay, actually yung Boracay, pangalawang beses ko lang nakapunta ng Boracay. Torres Farm, nakapag-staycation sa Okada, Los Baños. Ang kagandahan yan, kasi hindi lang ako, kasama ko yung mga leaders ko, ginagawa itong opportunity na to. Imagine that. Hindi naman po ako makakapunta sa ganyang mga lugar kung wala akong pera. Yes. Diba? Wala naman akong jowang afam. Diba? Wow. Kasi I know myself can provide. Dapat ganun kang babae, no? Hindi mo kailangan ng jowa para i-provide yung need mo. Dapat ikaw pa lang, kaya mong i-provide yung sarili mo. Imagine that! Kumita ako ng ganyan, nakapag-travel ako dahil sa EGG. Dahil sa ganitong opportunity, sinubukan ko lang. Yan, nakapag-Boracay, Baguio. Actually, third time ko na makapag-Baguio, Lasema. Ayan, nakapag-Boracay. Wait lang. Ayaw mag-next. Ayun, nakapag-Boracay. So, imagine that. Ano yung buhay na nag-aantay sa'yo dito sa EGG? Dati, pangarap ko lang yan. Dati, nakikita ko lang, sabi ko, nakikita ko lang yan sa libro. Pero sabi ko, naniniwala ako na makukuha ko siya. And I'm so very thankful kasi merong mga tao na ginamit. Kaya nga yung katabi mo ngayon, angel mo yan. Bakit? Bakit? Kasi imagine mo kahit hindi ka niyan kilala, pero may desire siya na tulungan ka na umasenso sa buhay. Kaya pasalamatan mo yan. Ayan. So, pasalamatan mo naman yung taong nagdala sa iyo dito. Papa. And alam mo ba, sabi ko, hindi man ako ang unang milyonaryo sa pamilya namin. Okay lang, basta ako yung pangalawa. Ayan, so imagine that. Di ba usually kasi, kapag dapat ang lalaki kasi mga ano sila tough. Di ba? Hindi emotional. Talagang tigasin, no? Yes. Pero imagine that, because of this community, na-awardan po ako as Millionaires Club. Pag sinabi
entrepreneurs na kumita po ng milyon sa ganitong klaseng opportunity. Ang isang probinsyana, mahiyain, walang alam sa ganitong opportunity, pero nabago ang buhay because of AIM Global. Yan, palakpakan natin. Ang kagandahan nito, dati, di ba, pag nagtatrabaho tayo, wala naman tayong pakialam sa sarili natin eh, di ba? Instead na bigyan mo ng araw yung sarili mo, ilaan mo na lang para pang survive mo for the next day. Di ba? Tama? Hindi mo maisip na, what if kaya, bigyan ko ng love yung sarili ko. So, ang kagandahan dito kasi meron ng time para, alam mo yun, i-treat mo yung sarili mo. So, hindi mo naman ma-treat ang sarili mo kung hindi ka kumikita ng malaki. Tama? So, ang kagandahan dito kasi naaalagaan mo yung sarili mo. Di ba? Hindi yung jowa mo ang mag-aalaga sa'yo. Dapat ikaw! Di ba? Di ba? So imagine that. And nabili ko dito yung aking apple. So imagine, kung nagtatrabaho ako, never ko siya nagawa. Pero because of this opportunity, sobrang ganda ng binalik sa akin. Next, bago ako magtapos, mag-iwan ako ng quote that the quality of your life ultimately depends on the quality of your decision. Ang tanong, sino dito yung gustong magkaroon ng simpleng buhay? Taas ang kamay, simpleng buhay. Pag merong bayaran, makakabayad ka. Pag gusto mong bumili ng ganito, makakabili ka. Pag gusto mong mamasyal, makakapasyal ka. Pag iingin sa'yo yung magulang mo, makakapagbigay ka. Sino yung gusto? Unti lang. Sino yung gusto? Yan, lahat, di ba? Pero sabi diyan, yung magandang buhay na gusto mo, nakadepende ngayon sa desisyon na gagawin mo. Kasi hindi pwedeng gusto mo na maging maganda yung life mo, makapag-give back ka sa family mo. Kaso nga lang, hindi ka gumagawa ng paraan para baguhin yun. Okay? Because it depends on the quality of your decision. Ngayon, after ng event na to, kasi meron pang isang magsasalita, after ng event na to, kausapin mo yung sarili mo. Kasi kahit anong ganda ng share namin dito sa inyo na dito magbabago ang buhay mo, kung hindi ka naman magdidesisyon ngayon, wala pa din. Yes. Di ba? So kailangan magdesisyon ka. And take note, dito hindi lang pera ang puhunan. Lakas ng loob. Bakit? Kasi kahit wala kang pera, gagawan at gagawan mo ng paraan. Tama? So imagine, ang isang probinsyana, malakas ang loob. Ginawa ng paraan. And dahil sa paraan na yon, ganun yung nangyari sa akin. Eh naniniwala ako, ikaw na nakaupo right now, Yes. may pangarap ka. Malakas ang loob mo. Masipag ka. Gamitin mo sa tamang opportunity. So yun lang. Ibabalik ko na sa ating napakaganda mo.